Ang kapal na ng hamog. Tingnan nyo yung paligid natin ngayon. Nagkape ka dito pa sa Sierra Madre. Alam mo yung hindi na ako makapagsalita sa sobrang lamig dito. Purpose ng ride natin ngayon, accomplish natin. Una, makakapagkape tayo. Pangalawa, makikita natin yung fog mismo sa kalsada sa daan ng Marilaki Highway. Pakiramdam ko na sa ibang bansa ako ngayon. Actually, first time kong gumawa ng content na may habagat sa ride ko. Wala ka nang makita dito sa likod ko. Wala ka nang makita dito sa likodan ko. Tapos dito sa side na to, wala ka na rin makita. Ay, wait lang, may cyclist. Actually, sobrang delikado makaka-ride out kung pupunta ka. Kasi sobrang kapal ng fog. Ang pinaka number one na iniisip ko ngayon, paano kaya ako makakababa dito? Pray lang tayo na ingatan tayo ng Lord. Wala kang makita sa kalsada talaga. Ito medyo pa kurba-kurba yung daanan dito. Meron dito isang portion yung talagang matilim na siko. Nabutan tayo ng malakas na ulan dito ngayon. Pakit tayo ng Teresa. Lakas, medyo sumilong muna tayo dito sa may gasoline station. Hi, good morning mga ka-ride out. For today's video po, samahan niyo po ako na pumunta ng Sierra Madre ngayon. Maulan na umaga po sa inyong lahat. The reason po kung bakit ko gustong pumunta ng Sierra Madre ay gusto ko masaksihan yung fog, yung malamig na panahon, at the same time gusto kong matikman yung kapihan dun sa gilid mismo ng Marilac Highway. Magpapagasolina lang tayo kasi 1 to 4 bars na lang yung gamit natin para safe lang tayo sa biyahe natin. Hindi natin alam kung may gasoline station or kung ano mang aberya yung nandun sa aakitin natin ngayong bundok. Mas maganda na yung maagap. So mga ka-ride out, nagpakarga tayo ngayon. Mga 337 yung pinakarga natin, full tank. All set na tayo mga ka-ride out. Samahan niyo po ako sa isang habagat dito sa may Sierra Madre. Let's go! Mga ka-ride out, time check natin ngayon at 7:41 ng umaga. Pero kasalukuyan pa rin na makulimlim. At dito pa lang sa may Kogyo napapansin ko na medyo ma-fog na siya. Konting ingat. Mahirap lang dito sa area na to kasi marami sasakyan. Pero dun sa taas na part na hindi na masyadong marami sasakyan. Mga ka-ride out, nandito na tayo ngayon sa may Kabading. Sa kaliwa natin, madalas dito yung Sea of Clouds, pero malakas ang kutob ko, hindi natin makikita yung Sea of Clouds. Sa sobrang kapal ng hamog, malabo na masulyapan natin siya. Pero marami pang magagandang senaryo at tanawin yung matutunghayan natin sa ride na to. Ayan o, sa kaliwa natin, grabe, halos wala kang makita. Wala pa tayong auxiliary light o yung ilaw na pang fog. Pababa na tayo ngayon dito sa may Boso Highlands and Resort. Ang dami rin nagmumotor pa ngayon ha. Oo, ingat tayo dito sa mga tubig na to, sa mga splash island na to. Tapos dito sa part na to, alam ko may lubak dito. Yun o, yung parang drainage na malalim. Nanginginig na sa lamig. Ayan o, makikita mo parang medyo smoky na yung ating dinaraanan. Tapos ang napansin ko pa dito, yung tubig na bumabagsak mula dun sa kabundukan, color brown na. As in, brownish na. Grabe, nakasando lang siya. Sobrang ginaw niyan. Kung kami nga naka-raincoat, tapos naka-jacket, kiniginaw na. Alalay lang tayo sa mga under construction tulad nito, tapos palusong pa. Currently, nandito pa rin tayo sa Marilac at mapapansin natin na konti na ang mga sasakyan.
Ito na yung sinasabi ko na mas may enjoy mo yung ganda ng kalikasan, pero mas malamig ang simoy ng hangin dito. Kaya mas giginawin ka talaga. Wow, ganda oh. Alam mo pa naman pag nakakita ko ng puro berde, napapanatag yung loob ko, tsaka parang napapahinga yung mata ko. Pero maganda lang sa portion na to, hindi ka babain kasi mataas yung tirahan nyo. Pero kaakibat nito yung mga landslide, tapos yung mga malalakas na hampas ng hangin. Excited na ako na mapuntahan yung coffee shop sa gilid ng Marilac. Alam mo yung tipong nagkakape ka sa malamig na kabundukan habang umiinom ng mainit na kape. Currently, we have 8:26 ng umaga. Habang patuloy kong binabaybay ang pusod ng Marilaki Highway ay mas napapansin ko ang pagdilim at paglamig ng paligid. At habang tumatagal din ay unti-unti kong napapansin na halos wala na akong kasabay o kasalubong sa daan. Patuloy ang pagpatak ng ulan tulad ng hamog na sinasakop ang buong kagubatan. Nang marating ko ang garden cottages, mas kumapal ang hamog at tumindi ang lamig, kaya minainam ko munang obserbahan saglit ang paligid para gisingin ang sarili. Mga ka-ride out, nandito tayo ngayon sa May Garden Cottages, and kung mapapansin nyo sa paligid ko, parang mausok na para bang kung anong scent. Ito na po yung fog na sinasabi ko, and paakyat na tayo ng paakyat, pataas ang pataas, so probably mas makapal yung hamog na pwede nating ma-experience. So mga ka-ride out, nandito tayo ngayon paakyat ng Magnetic Hill, at ang kapal ng fog. First time ko ma-experience to. So lamig, grabe naman yun. Habang inaahon ko ang Magnetic Hill kasabay ng pag-ambon at makapal na hamog, ay mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ko na maabot ng tuktok. Kahit pa ilang beses ko na itong nadaanan ay may kasamang kaba pa rin, lalo na at madulas ang kalsada. Sa ganitong sitwasyon nga ay lagi kong naiisip na buo dapat ang loob, dahil sa bawat mahirap na daanan ay may malaparaisong kagandahan. Grabe, may landslide dito sa right side ko. Buksan siya. Currently, nandito tayo sa may Devil's Corner. Marami tayong kasabay, and lahat kami ay slow down lang na lululusong. Sa paglusong ko, mas mainam na may kasabay na din ako para ramdam kong hindi ako nag-iisa. Pansin niyo po ba ang pagdilim ng paligid? Sa mga oras na to, nagdadalawang isip ako kung tutuloy pa ba. Pero hanggang may kasabay ako sa kalsada, tatapusin ko ang ride na to. Marahil ganito ang pakiramdam kapag marami kang gustong marating kasama ang motor mo. So mga ride out, nandito tayo sa may tapat na Sierra Madre Hotel, tapos may kapihan dito sa harapan. Curious lang ako dito kasi before walang kapihan dito sa harapan. Explore natin, subukan natin yung coffee shop nila dito para makapagpahinga lang saglit tayo kasi medyo namamandit na yung aking kamay. Sana naririnig niyo pa rin ako. Sorry, wala akong mic ngayon. So mga ride out, prepare lang natin yung mga gamit natin. Grabe, sobrang effective yung plastic case na to. So dito mag-order. Ay, good morning ate.
Pwedeng order po ng isang long slug po. Tapos, kapeng Benito, yung large. Ayan, so good morning mga ka-hideout. Nandito tayo ngayon sa may Cafe Benito tayo. At first time kong kumain ng long silog dito. Tapos yung kape nila na black coffee na walang sugar. Grabe ang lamig. Alam mo yung hindi na ako makapagsalita sa sobrang lamig dito. Kasi di mo, puro fog na. Ayun no, fog. Fog everywhere. Tapos ito yung Sierra Madre Hotel. Ayan. So yung purpose ng ride natin ngayon, accomplish natin. Una, makakapagkape tayo. Pangalawa, makikita natin yung fog mismo sa kalsada sa daan ng Marilaki Highway. Okay pa ba yung tsura natin? Alam mo, pakiramdam ko kaya sumakit yung likod ko. Aray ko. Kasi sobrang lamig. Biruin mo na explore natin yung habagat mismo dito sa Sierra Madre. Ang habagat ay ang lokal na katawagan sa Pilipinas para sa southwest monsoon. Ito'y isang panapanahong sistema ng hangin na umiihip mula sa timog kanluran. Karaniwang nararanasan mula Hunyo hanggang Setyembre o Oktubre. Hindi ito bagyo. Ang habagat ay isang malawak na sistema ng hangin. Gayunpaman, maaari itong palakasin kapag may dumaraang bagyo malapit sa bansa. At ito ang nagiging sanhi ng matagalang pagbaha at mga pagguho ng lupa. Anyways, tara, samahan niyo akong kumain ngayon dito sa may Cafe Benito sa may Sierra Madre. Bakit ba ako bumubulong? Kasi ang lamig, ang hirap magsalita. Let's eat na! So, meron sila ditong scrambled egg. Tapos, ito yung longganisa nila. Ang lamig. Yung longganisa nila, medyo matigas yung part sa harapan. Parang medyo crunchy. Which is nagpapasarap kasi ang lambot ng laman niya sa loob. By the way mga ride out, yung gastos natin ngayon, yung gasolina natin nasa 300 plus. Ay hindi, 99 pala ito. Tapos ito, 89, large size. Tikman natin yung kape. Black coffee na black coffee. Natuto akong uminom ng black coffee nung mga panahon na wala na akong pambili ng 3-in-1. Ay, sorry. Sarap. Shot. Grabe, alam mo yung sobrang lamig ngayon, tapos isang higo po ng mainit na kape, nawawala yung higo. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire. Like a wildfire. Usually sa ride, nagbabound din ako ng biscuit. Kasi syempre, anytime naabutan ka ng gutom, pwede kang huminto sa tabi. Tapos pwede mo isaw-saw sa mainit na kape. Grabe mga ka-ride out, nandito tayo ngayon sa may tapat ng Sierra Madre Resort and Hotel. And tingnan mo, wala ka nang makita dito sa likodan ko. Ito yung Sierra Madre Hotel. Tapos dito sa side na to, wala ka na ring makita. As in, zero visibility. Zero visibility. Zero VDB. Hirap. Zero visibility. Zero visibility.
Eto, may lalabas na motor dito. Yun na lang ang gawin natin. Ayan, yun mo, lalabas yung motor ni Kuya sa sobrang kapal ng fog. Pagpunta dito sa kabilang side, wala ka na makikita. Ayan, tinan mo. Ito yung truck. Pupunta yan dito, walang cut-cut yan. Wala ka na makita. Asing, wala na. Oh, naglaho na. Actually, sobrang delikado mag-ride out kung pupunta ka. Kasi sobrang kapal ng fog. Ang hirap. Kasi kalaban mo yung kapal ng fog, tapos yung dulas ng kalsada, wala kang makikita talaga. Alam mo, first time ko ma-encounter yung ganito kakapal na fog dito sa may Sierra Madre. Biruin mo kasi yung habagat hanggang ngayon ay nandito pa rin. Kaya naman, hindi biro-biro yung ganitong ride. Ang pinaka number one na iniisip ko ngayon, paano kaya ako makakababa dito kung ganito kakapal yung fog? Siguro dahan-dahan na lang din tayo. So currently, mga ride out, nandito tayo ngayon sa may Cafe Benito. Ang sarap ng food nila dyan, tsaka affordable yung price. Less than 200 pesos, may breakfast ka na. Prepare na rin tayo, baba na rin tayo, and kamustahin natin yung flow ng kalsada pagbaba natin. So dahan-dahan lang. Let's go, samahan nyo ako. Ang kasama natin ngayon si Pau Pau, yung ating ADV 150. So magkabit lang muna tayo ng sticker. Grabe, nanginginig ako. Lamig. Nag-decide ako na i-loop yung Sierra Madre. Kasi kanina, nakita nyo kung ano yung papunta. So ngayon, maipakita ko sa inyo kung ano yung kalsada at dadaanan natin pa uwi. So dito tayo baba sa may Sampaloc, and yun, pray lang tayo na ingatan tayo ng Lord. So until now, zero visibility. Until now, wala pa rin talagang makita sa kalsada. Kaya ingat-ingat lang din tayo. So tara, let's go! Madulas. Hindi tayo makatras. Wait lang. Okay, let's go. Pero maganda ngayon, hindi na umuulan, sadyang mafag lang din talaga. Iningal ako sa pag-atras sa motor. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Mga ka-ride out, ito yung intersection na papunta ng Infanta. So, kakanan tayo dito. Kung makikita mo dito, no, parang normal lang. Parang nag-postpone ba ng klase? Yung ride natin ngayon is approximately 100 kilometers. Buti na lang meron tayong engine brake. Mas smooth yung paglusong natin. Hindi tayo nangangamba. Malaking portion para makapag-slow down tayo. Maalog yun? Diba? Maalog. Pababa na tayo ng pababa, so nawawala na yung simoy ng hangin. Yan, so mga ka-ride out, nandito tayo ngayon sa may Tanay. Kakababa lang natin ng Sampaloc. So far smooth naman yung paglusong natin. At nandito na tayo ngayon sa huling part ng ride natin. Salamat sa mga tumutok, at kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat ka-ride out. Hanggang sa susunod na ride natin ulit. Power! Peace out! Wapak! Wait lang. Mga ka-ride out, please don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel and sa mga other social medias po natin. Sana supportahan niyo po ako, sundan niyo ako sa mga upcoming rides po natin. Ayun na talaga. Ulit, power! Peace out! Wapak!